nagtatapos ang ating mga pinasamahang masaya. Mas pinapalawak para mga Pilipino kasama, naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi kang kasama kahit nasan ka man. I'm supposed to live without you. Kung nasanay ka nang nandyan siya lagi sa mga kailangan mo, sa mga responsibilidad, siya lagi ang sumasalo. How am I supposed to live without you? Diba? Kung lagi kitang naiisip, lagi kitang kasakasama, panibagong linggo na naman, ka-vibes. Ayan na, bagong simula, of course, bagong responsibilidad. Ayan na, although the same routine naman po tayo for the week, ayan, pahit pa ulit-ulit lang, diba? Sa bawat araw ay may bagong simula. Kaya dapat nagpapasalamat pa rin tayo, ka-vibes. Kaya here's to another week na magkakasama tayo tuwing tanghali, syempre, at papayuhan ang ating ka-vibes na kailangan ng tulong o magbigay ng inspirasyon sa atin. And hindi naman natin kailangang tumulong minsan dahil tayo mismo ay may problema rin. Pero minsan kahit nakakaramdam rin tayo ng, nakakaramdam tayo ng sense of obligation, na kahit hindi naman natin kaano-ano, 'di ba? Parang kapag nakakita tayo, parang there's something in us na gusto mong tulungan. 'Di ba? Yung ganun, it's what we call being human, ka-vibes. And I'm sure nararamdaman mo 'yan, and yun nga, yung bang hindi mo kakilala na parang tutulungan mo. Katulad na lang ng mga less fortunate, yung mga namamalimos, 'di ba, sa kalye. Aminin naman natin minsan na napapaisip tayo na bakit, 'di ba, na parang tutulungan ba natin sila? Kasi parang kapag tinulungan mo, tinotolerate mo lang sila na imbes na magbanat ng buto, imbes na magtrabaho, mas binibigyan mo pa ng, ng right na para hindi nila magbanat ng buto. Ayan. Pero most of the time, mas naaawa tayo minsan kahit, di ba, pambibili mo na lang ng pagkain, isi-share mo pa. Nakakalambot talaga ng puso, lalo na kung manghihingi sa'yo, yung mga matatanda, di ba? Talaga namang hindi mo maiiwasan. Of course, hindi natin obligasyon, pero tumulong tayo, 'di ba? Tumutulong tayo. Kaya nga minsan dito rin tayo naaabuso ng iba eh. Lalo na kung may kapatid ka na batugan, yun, yung ayaw magtrabaho or meron ka kapamilya na parang asa na lang lahat sa iyo, 'di ba? Na hanggang sa pagtanda mo ay pasaway pa rin. Hanggang sa pagtanda mo, saguti mo pa rin, 'di ba? Na imbes na makatulong sa magulang, ikaw pa rin. Sa'yo pa rin nakaatang ang lahat, 'di ba? Taas kamay ng mga may kapatid na pasaway. Taas ang kamay ng may mga kapatid or may responsibilidad sa pamilya, yung mga breadwinner number 1, 'di ba? Na parang alam mo 'yon, as much as they want to focus na lang sa kanilang sarili, hindi nila magawa 'di ba? They have to, alam mo 'yung bigyan pa rin ng atensyon. Siyempre pamilya mo pa rin 'yan eh. Sino dito yung may kapatid na dumagdag sa inyong obligasyon? Diba? Yung bang may kapatid na mukhang yung idol si Juan Tamad na nandyan na lang, kakainin na lang, gusto ipasubo pa. Oo, gintayin pang malaglag yung mansanas. Pero bilang ate or kuya or bilang breadwinner, pamilya, of course, nakasabit pa rin sa atin yung obligasyon. Kung kinaya mo ba yan, ka-vibes? Kinakaya mo ba? Dapat yung mga ganyan nabibigyan ng award Diba? Sabi nga nila dapat ito yung mga merong rebulto But kidding aside, sino ba dito ang may malaking obligasyon sa pamilya? Yung bang pati yung sarili mo, sarili mo ng happiness ay, alam mo yun, nasi-set aside mo because you have to focus at bigyang attention din yung pamilya mo na nangangailangan or nakasandal sa'yo. Ang hirap ganun, diba? Hindi mo na obligasyon, but kailangan mo pa rin gawin. Hanggang kailan mo balak akuin yan, ka-vibes? Hanggang kailan mo aakuin ang responsibilidad? Baka mamaya magulantang ka na lang, diba? Minsan dapat consider mo rin yung happiness mo and your future, of course, diba? Kagaya ng ating letter sender for today na baka nagulantang na lang sa obligasyon. Ayan. Kaya pakinggan nyo po, ka-vibes, ang ating pong letter mamaya na babasahin po. Coming from Shane. Nako, I'm pretty sure marami na naman po ang makaka-relate sa ating story for today dahil ang dami pong breadwinner, ang daming mga, alam mo yung hindi na responsibilidad pero inaako pa rin ang responsibilidad dahil ikaw ang panganay, ikaw ang nakakaangat, ikaw ang may magandang trabaho. Nako, hingang malalim, ka-vibes. At tayo ma-inspired. Siyempre, kasama nyo na naman po ang guidance nyo sa Usaping Pag-ibig, Kathy G. And dito po yan sa programang Love Me, Kathy G. Hanggang alas 3 po tayo, ka-vibes. Magkasama-sama at mamroblema ng problemang may problema. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio.
ka-vibes. Love. Team John, ako aminin mo na ka-vibes ha. Baka mahuli pa ang bago mahuli ang lahat. O, diba? 12:51 po ang ating oras and kayo po ay nakikinig sa Love Me, Kathy G. Kamusta ka naman ka-vibes? Ayan ha, bahaba sa inyo pa ring dinadaanan dahil nga po, diba, kagabi ay pumasok itong si Bising ulit, nag-re-enter dito sa PAR pero yun na nga po, umexit na rin siya kaninang umaga. But then, ito pong si Bising at ito pong mga pag-ulan na nararanasan natin ay still dala po ng hanging itong habagat. Ayan, 'di ba? Yung mga nagpapaulan po sa atin. Kaya mainit kanina umaga but then expect pa rin natin na may mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan dahil nga po sa habagat. Ayan. Naku, oo. Ito, ganito talaga mga panahon na dapat natin pinaghahandaan dahil ito yung panahon ng tag-ulan. At syempre hindi lang tag-ulan, panahon ng sakit na pwedeng idulot po na makukuha natin sa tag-ulan. Yung mga ubot-sipon, naku, ang dami na naman po mga sinisipon, inuubo, naku, magpalakas po ng katawan na uminom lagi ng vitamina, ka-vibes. At syempre lagi po tayong mag-ingat. At hindi lang yan, naku, yung mga naiipon pong tubig, ka-vibes ha. Doon sa inyong mga, baka may mga estero sa tabi ninyo, ayan, may mga hindi kayo napapansin na ipon na yung tubig, na stock na dyan, naku ha, ingatan din po natin, lagi tayong mag-ingat sa lamok, dengue, ayan ha, sa possible po na pagkakaroon ng dengue. Kaya doble-triple pag-iingat ka-vibes para naman maging happy pa rin ang live. Siyempre, ngayon pong araw po ng Monday, July 7. Aba, ka-vibes. Ang bilis-bilis talaga ng panahon. So, habang ikaw dyan ay nanananghalian pa ha, sa mga oras na ito, hindi pa tapos kumain. Oo, okay lang yan. I-chew mo maigi. O, ba kasi ang bagal kumain eh, diba? O, kailangan i-chew para mas manamnam mo yung pagkain mo. Oo. And of course, sa mga ka-vibes din po natin, ang mga nasa opisina na and listening na to me. Abangan nyo po ang atin pong letter for today coming from Shane. Babasahin ko na po maya-maya lamang dahil ang ating story for today ay ito'y intended para sa mga breadwinner. Ito'y para sa mga ka-vibes po natin na merong responsibilidad na hindi man nila gusto pero kailangan dahil walang ibang tutulong. Alam mo naman tayo, 'di ba? Tayong pamilya, tayong mga Pilipino. Alam mo yung kahit na sabihin natin na patanda na, yung ating mga kamag-anak, 'di ba, yung ating kapatid, kaya na nila sa sarili nila. But then, 'di ba, kailangan pa rin nating tulungan. Kailangan pa rin tayong tumulong sa mga nangangailangan, lalo na kung ating pamilya. Ayan, ako, ka-vibes. Kaya, kailan ba pwedeng bitawan ang responsibilidad na hindi naman sa'yo? Ikaw ba, ka-vibes, meron ka bang responsibilidad na hindi naman talaga sa'yo, pero inaako mo? Ayan, bisitahin niyo po ang aming social media accounts, ka-vibes, ang aming FB, YouTube, TikTok, ayan, sa 92.3 FM Radio Manila. And also, my FB page, DJ Kathy G. At hello po sa lahat po ng mga nanonood na po sa atin sa Facebook Live. Hello po sa inyo. Thank you so much. Ang aga-aga nila Miss Altesa Sino Cruz, sina William Mortel. Ayan, salamat. Gloria Kimishano ang aga nyo. Thank you so much sa inyong panonood. At syempre, dyan lang kayo ha. Tutok lang, ka-vibes, dahil tayo po yung napapakinggan din sa 102.3 Baguio and 97.5 Jensan. Kamusta po kayo dyan? Tuloy-tuloy lamang po tayo sa tugtugan dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. 93 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Ocean Deep, gaano ba kalalim ang iyong pinagdadaanan sa buhay, ka-vibes? Gaano ba katindi ang responsibilidad na nakaatang sa iyo? Alam mo yon, 'di ba? Meron tayong mga responsibilidad na lahat naman ay meron, 'di ba? Lalo na kapag ikaw ay may pamilya na, at lalo naman din ikaw ay merong kaya-kaya sa buhay, or ikaw ay meron mas nakakaangat, 'di ba? Or carry mo na pagsabayin ang pagresponsibilidad sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Pero ang tanong, kailan ba pwedeng bitawan ng responsibilidad na hindi naman sa'yo? Hello, ka-vibes ha! Ayan po ang inyong papakaabangan. But before that, saying hello muna to my Tita Tess Montana, Tito Art Montana, and to my cousin Rylan Montana dyan sa Odessa, Texas. Hello, Tita Tess. Ayan.
Thank you so much sa iyong pakikinig. Thank you so much. Ayan, at gumising at nagising ka pa. Ayan, sa inyong dyan. Ingat-ingat lagi, ka-vibes. At yun nga po, abangan nyo ang ating letter for today. Alam nyo, tayo ay kuminsan masasabi natin na merong bayani, merong hero sa buhay natin na matatawag. Yung bang tao na hindi na dapat niya akuin pa, hindi na dapat niya, alam mo yun, alalahanin pa yung ibang tao, but then dahil hindi niya kaya at siya yung masasabi nating bayani sa ating buhay, yung hero sa ating buhay na handa pa rin tumulong sa atin kahit may iba na siyang pamilya, or handa pa rin tumulong sa atin at akuin ang responsibilidad kahit hindi na nararapat. Ito yung mga hero ng ating buhay. There always be a hero in our life, ka-vibes. Abangan niyo po ang story ni Sheena after this beautiful song from Mariah. Dito lang yan sa your favorite music radio, ka-vibes. This love letter is from Sheena. Dear Kathy G, magandang araw sa iyo, lalo na sa mga nakikinig sa iyong programa. Ngayong araw, matagal na kitang sinusubaybayan, Kathy. Pero ngayon lang kasi ako nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi sa inyo ang aking kwento. Sana'y maging inspirasyon ito sa lahat ng makakarinig ng kwento ng buhay ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sheena from Binangonan, Rizal. Naalala ko pa, Kathy, lumaki akong may kaya sa pamumuhay. Dalawa kaming magkapatid. Ako at ang kuya ko naman, lahat ng kailangan naming kapatid, ng aking kapatid, ay naibibigay sa amin. Lumaking spoiled brat ang kapatid ko, Kathy, at sutil. Dahil lahat nga ng gusto namin noon ay naibibigay ng aming mga magulang. Nadala niya hanggang sa kanyang pagtanda ang ugaling ito. Lahat kasi ng gustuhin niya ay dapat nakukuha niya. Habang lumalaki kami, Kathy, unti-unti nababago ang estado ng aming pamumuhay at pamilya. Tumatanda na rin ang aming mga magulang kaya napilitan na silang tumigil sa pagtatrabaho. Nang makapagtapos ako ng pag-aaral, agad akong nakahanap ng trabaho. Kailangan ko na kasing tumulong sa mga gastusin sa bahay dahil unti-unti na kaming nagkakautang. Dahil nauubos na ang ipon ng aming mga magulang. Sa edad na 25, nag-asawa na ang kuya ko at nagkaroon siya ng 3 anak dahil walang trabaho ang kapatid ko. Hindi dahil wala siyang makitang trabaho, kundi ayaw lang talaga niyang magtrabaho, Kathy. Ako na ang umako ng responsibilidad niya sa mga anak. Mula sa panggatas hanggang sa basic needs nila, ako na ang sumasagot. Nagsilakihan na ang mga pamangkin ko, Kathy. Ako pa rin ang tumutusto sa mga pangangailangan ng pamangkin ko. Baon sa school, tuition fees, pambili ng project at marami pang iba. Ako lahat yon, Kathy. Dahil nga sutil ang kuya ko, hiniwalayan siya ng kanyang asawa. Hindi ko rin naman masisisi ang hipag ko na makipaghiwalay dahil ikaw ba naman ang may batugan na asawa. Mula nang mapahiwalay sa kanyang asawa si kuya, naiwan sa aming mga magulang ang 3 anak ng aking kapatid. Buong akala namin ay okay na siyang mag-isa sa buhay. Umuwi si kuya sa bahay isang araw at laking gulat namin nang may kasama siyang babae at ipinakilala sa amin. Ito daw ang bago niyang asawa, Kathy. Yes, nag-asawa ulit ang kapatid ko. At hindi nagtagal, nagbunga rin ang kanilang pagsasama. Nabigyan sila ng 4 na anak. Nadagdagan na naman ang responsibilidad ko. Ang nakakalungkot na katotohanan ay nadagdagan na naman ang aking responsibility, Kathy, at ang mga magulang ko at ang 7 bata na anak ng aking kapatid. Dahil sa responsibilidad ko sa pamilya ko, Kathy, 37 na ako na makapag-asawa. Pinalad naman ako makapag-asawa ng mabait at maunawain. Naiintindihan ng husband ko ang duties and responsibilities ko sa pamilya ko. College ako noong nakilala ko ang napangasawa ko, Kathy.
Alam niya ang buong kwento ng aking buhay at laking pasasalamat ko dahil suportado niya ako all the way. Dahil sa sobrang workaholic ko, Kathy, nahirapan ako magkaroon ng anak at halos lahat ng santo dinasalan ko na. Pati nga fiesta sa Ubando ay dinadayo ko mabigyan lang kami ng anak. Pero kahit ilang beses naming subukan, hindi talaga ako mabiyayaan ng supling, Kathy. Hindi ko alam kung bakit. Pero sabi ng ilang napagtatanungan ko ay isang factor rin daw ang aking edad. Sa halip na ma-depress at ma-stress ako, pinagtuunan ko na lang ng pansin ang paghahanap buhay para sa pamilya ko. Dahil nga sa sobrang busy ko, Kathy, nawalan na ako ng oras sa mga pamangkin ko. Hindi gaya dati na natututukan ko sila. Hanggang sa sumapit ang araw na kinatatakutan ko. Ang panganay na anak ng kuya ko, Kathy, sa una ay nagtanan at sumama sa boyfriend. Matanda na ang parents ko at dahil 7 ang pamangkin ko, hindi nila natututukan ang pagbabantay sa kanilang lahat. Pilit naming hinanap ang pamangkin ko, Kathy, at pinakiusapan na magtapos muna ng pag-aaral bago mag-asawa. Hindi naman namin sila pinagbabawalan na mag-boyfriend. Ang gusto lang namin ay makapagtapos sila ng pag-aaral para hindi mapariwala ang kanilang buhay. Kaya naman humantong ako sa isang mabigat na desisyon, Kathy. Napilitan ako na sa bahay ko napatirahin ang isa ko pang pamangkin nang sa ganun ay mas mabantayan ko ito at mabawasan ang binabantayan ng aking mga magulang. Lumipas ang mga buwan, Kathy, buong akala ko ay okay nang ang lahat. Hanggang sa isang araw, ang anak na lalaki naman ng aking kuya ang kanyang pangalawang asawa ang nagkaproblema. Nagrebelde ito, laging nasa layasan, panay ang pagbubulakbol at hindi pumapasok sa eskwela. Tinawagan lang ako ng guru niya kaya nalaman ko ang lahat ng kalokohan ng pamangkin ko. Ewan ko ba, Kathy, nagmana ata sa kanilang tatay na sutil. Kaya nang makarating sa akin ang malungkot na balitang ito, agad kong kinausap ang aking pamangkin. Naging bukas naman ito sa akin at sinabi niya nalulungkot lang daw siya sa problema nilang pamilya. Hiwalay na rin kasi ang kuya ko sa kanyang pangalawang asawa. Kaya naghahanap lang daw siya ng kalinga ng isang ina. Kathy, tumulo ang luha ko sa mga tinura ng aking pamangkin. Kaya naman upang mas magabayan at mabantayan ko ito, sinabi ko sa asawa ko na sa bahay na rin namin titira ang isa ko pang pamangkin na sinang-ayunan naman niya. Gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi ako mabiyayaan ng anak kaya binuhos ko na lang sa mga pamangkin ko ang oras ko, Kathy. Pero minsan napapatanong ako sa Diyos, responsable naman akong tao at hindi ko pinababayaan ang pamilya ko, pero bakit hindi niya ako mabigyan ng sarili kong supling na di hamak na mas maibibigay ko ang lahat ng magiging pangangailangan nito. Isang araw, Kathy, day off ko at naglilinis ako ng bahay. Kaya pati kwarto ng aking mga pamangkin ay nilinis ko. Habang inaayos ko ang mga libro at notebook nila ay may nahulog na isang papel. Pinulot ko ito at nagulat ako sa laman, Kathy. Sulat ito ng pamangkin kong lalaki at binasa ko ang laman. Puno ito ng pasasalamat, mga katagang nagpaiyak sa akin. Nakaramdam ako ng saya dahil higit pa sa isang tunay na ina ang turing nila sa akin. Napakasarap sa pakiramdam na na-appreciate ng mga pamangkin ko ang nagawa ko para sa kanilang magkakapatid. Taus-puso silang nagpapasalamat sa mga suporta at pag-aalaga ko sa kanila. Kaya dun ko na-realize, Kathy, na baka kaya siguro hindi ako mabigyan ng supling or di mabigyan ng anak ay dahil may pamangkin ako na nangangailangan ng aruga. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Para sa aking pamilya, I will be here always kapag kailangan nila. Lubos na nagpapasalamat at nagmamahal,
Ang sarap nung pakiramdam na meron kang pamilya na nandyan pa rin para sa'yo, di ba? Nakakahanga yung isang tulad ni Shane or ni Sheena na umaako ng responsibilidad kahit hindi na dapat. Hindi naman masama tumulong, 'di ba? Lalo na kumpara naman sa pamilya. Ang masama ay yung inaalaw mo na abusuhin ka na or abusuhin na yung kabaitan mo. Ito naman kuya mo, hindi na natutututo. Ano to? Hindi na nga niya kayang tumayo sa sarili niyang paa, niya na nga kaya asikasuhin yung pamilya niya. So ano, sasaluhin mo na ang lahat, Sheena? Hindi pwedeng ganun, lalong tinuturuan mo yung kuya mo na hindi matuto, na gawin kung ano yung dapat sa kanya, yung responsibilidad niya. Huwag mo ngayaan na mapagod ka. 'Di ba? Alalahanin mo may asawa ka ha. Hindi dahil naiintindihan niya ang sitwasyon mo, abusuhin mo na, Sheena. 'Di ba? You have to talk to your brother. Kausapin mo yung kuya mo. Dapat siya ang, kung meron mang tao na dapat namomroblema, kung meron man tao na dapat umaako ng responsibilidad, siya yon dahil siya ang ama. Pero okay lang naman na tumulong, pero wag naman sagarin ka, 'di ba? Well, nakakaiyak lang dun sa part na, alam mo yon, kahit papano naman, itong mga pamangkin nitong si Sheena ay thankful, appreciative dun sa effort ng kanilang tita. 'Di ba? Ka-vibes, ano pa masasabi mo sa ating letter for today? 0916-563-1777. Yan po ang ating text line. And pwede nyo pong i-post po sa lahat po ng mga nagbibigay na po ng kanila pong reaksyon at payo sa ating Facebook Live. Ayan, pwede po dyan or sa atin pong nakapost sa Kathy G Ask, kailan ba pwedeng bitawan ang responsibilidad na hindi naman para sa'yo? Ayan, ka-vibes ha. Sagutin nyo lang po sa 92.3 FM Radio Manila. Posted po dyan sa aming FB account ang atin pong question for today. And of course, my FB page, DJ Kathy G. Ang hirap no, pero nakakatuwa dahil may mga tao na, alam mo yun, na parang anghel na bumaba sa lupa. At yan ang maggagabay at nagbabantay sa atin. Nakulang na lang sabihin nila, angels brought me here. Payuhan po natin si Sheena, ka-vibes. Princess Velasco, naririto ako, di ba? Parang yun lang yung gusto sabihin lang din ng ating letter sender na si Sheena. Dun sa kanyang mga pamangkin, dun sa kanyang pamilya, dun sa kanyang kuya, naririto ako para sa inyo, o diba? Ganun kabait itong ating letter sender na si Sheena na handang tanggapin pa rin ang responsibilidad na hindi naman dapat na sa kanya. Kailan ba pwedeng bitawan ang responsibilidad na hindi naman sa'yo? 'Di ba? Yung alam mo yun na parang ikaw yung nagpapakahirap na hindi pwede namang iba, pwede naman sumalo, yun talagang dapat doon sa responsibilidad na yon. Pero syempre ang ating pong letter sender na si Sheena, imagine that. Siyang sumasagot ng mga pangangailangan ng kanyang mga pamangkin dahil ang kanyang kuya, imbis na magpakatatay, hindi nagpakatatay at siya ngayon ang nagpapakananay doon sa kanyang mga pamangkin. Pero ayun lang 'di ba? Parang Kathy G, nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko. But then, syempre, mayroon din akong pamilya, may asawa ko at itong si Sheena ay nangangarap na magkaroon sana ng anak. Baka naman kaya hindi nabibigyan ng anak. Dahil nga nakafocus na lang yung sarili niya dito sa kanyang mga pamangkin 'di ba? Alam niyo po ba, ayon sa Philippine Institute for Development, 28% ng pamilya sa Pilipinas ay nasa extended family situation. Oo, kaya naman na kahit hindi na niya dapat akuin pa, inako niya. Ayan, saying hello sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Hello po from Napa, California. To Jordan Ray, hello Jordan. Thank you so much sa panonood. To Kier Mondoyo also from Montreal. Masaito, Imus, Cavite naman. And Resin Climaco. Hello. Thank you so much. Ayan Kathy G, ang sabi ni Tammy Fernandez Pineda from Facebook Live, kung mababasa mo, Sheena, ang comment ko, gusto ko lang malaman mo na saludo ako sa'yo. Napakabuti mo sa mga pamangkin mo at dahil sa kabutihan mo, pagpapalain ka pa ng Panginoon. Sobrang nakakainis yung kuya mo pero bilog ang mundo Babalik sa kanya lahat ng maiisip niya yan, lahat kapag siya na ay tumanda na. May isip niya pagdating ng araw, kung kuya ko yan, lulumpuin ko yan, Kathy G. Sheena, wag naman ganon. Pabati naman po ang asawa ko at anak ko si Greg at Gracie, nakikinig po kami habang nasa biyahe from Palipa, Batangas. Uy, hello po sa inyo dyan. Ingat sa biyahe. Kamusta dyan sa Batangas? Ang sarap ng kape dyan, diba? Ingat ka, vibes, maulan pa rin ba? And this one naman, sabi ni Mr. Cat, baka naman para sa minamahal niya kaya siya nag-sacrifice. Yes, mahal niya yung pamilya niya William Mortel, good afternoon, Kathy G. Kung kailan, pag hindi mo na talaga kaya, ayon. Ganun lang. Sige. Thank you. And this one is from text line.
Kathy G, ang gaganda po ng playlist mo, ha? Oh, ayan. Sa akin po yung kanta ni Jamie Rivera na Mahal Kita. Lagi ko din kinakanta yan kapag nagbibideo. Okay. Oh, okay. Mahal naman i-did. Okay. This one too. Ito siguro yung Saturday natin. Ayan. Thank you, Maureen Ava. Sabi ni Fresnel, sa Sagat, Austria, and watching from Laguna. Grabe namang kabatugan ng kuyam niya. Nagawa niya ang pag-asawa ng 2 beses tapos 7 anak tapos hindi naman niya kayang suportahan. Title po niyan, Batugan. Thank you, Fresnel. Austria and Fire Jezreel. Ayan, standby ang mahabang message from Fire Jezreel. Hello, Resine. Klima ko. Gloria King, Michano, Mary Dulay, Jordan Ray, at sa lahat pa rin po ng mga nakatutok ka-vibes, walang bibitiw. Dahil tuloy lamang po ang ating pagpapayo dito sa ating sender na si Sheena, 0916-563-1777. At syempre sa atin pong Facebook Live or sa ating Facebook account ka-vibes, DJ Kathy G, or syempre dito sa 92.3. Kaya tuloy lang po ang tugtugan, walang bibitiw. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Love Me, Kathy G, sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Kailan ba pwedeng bitawan ng responsibilidad na hindi naman sa'yo? Ikaw ba ay may daladalang responsibilidad ka-vibes? Paano mo ito hinahandle? Paano mo pinagsasabay at inaayos ang lahat? Ayan. 'Di ba? Lalo na po sa mga breadwinner dyan, kamusta naman po kayo? Ayan, okay na okay ka ba ka-vibes? Kayang-kaya pa ang responsibilidad, dapat kayanin. Pero alam nyo ka-vibes ang kinship sa Pilipinas ay hindi lang by blood relationship. Kasama rin dyan ang marriage, baptism, yung godparents at malalapit na kaibigan na nagpapakita ng malawak na definisyon ng pamilya. Ayan, ang ating pong letter sender na si Sheena, i-share ang story sa atin kung paano siya nagsasakripisyo para sa kanyang mga pamangkin na hindi na dapat dahil nga siya ay may pamilya na rin, siya ay may asawa na rin, although hindi pa nabibiyayaan ng anak. Kaya nga siguro, Kathy G, ito siguro ang rason. Ito siguro ang rason ni Lord na asikasuhin ko at mag-focus sa mga pamangkin kaya hindi ako mabigyan ng anak dahil kailangan nila ng kalinga ng isang ina dahil nga po ang kuya or kapatid nitong si Sheena ay masyadong pasaway dahil syempre nasanay sa buhay na mayaman noon sila pero yun na naubos din naman ang kanilang pera, kanyang mga magulang diba? Hindi marunong sa kanyang responsibilidad bilang ama, nagkaroon ng 3 anak sa una, 4 na anak sa una, 3 sa pangalawa, parehas siniwalayan ng asawa dahil nga wala Anong gagawin ko, Kathy G? Papabayaan ko ba ang pamilya ng aking kuya na pwede ko namang tulungan? So yan po ang naging rason nitong si Sheena. Kaya eto't patuloy na tumutulong sa kanyang kuya kahit na hindi na dapat. Sabi ni Jojo Jose, ayan magandang hapon, mapagpalang araw Kathy G para sa ating pong FB Facebook Live. Nakarelate ako. Nagpadala ng sulat sa iyo, Kathy G. Masasabi ko napakaswerte ko at nagkaroon ako ng panganay na anak na kusang tumutulong ng support sa amin kahit sinasabihan ko na unahin muna niya ang pangangailangan ng kanyang 2 anak at kanyang sarili. Ngayon na naging problem ng letter sender ay ang mali at sobrang pagmamahal sa kanyang kapatid o kanilang kamag-anak. 'Di ba? Oo nga, may kasabihan tayo na walang mga magulang na hindi nagmamahal sa kanilang mga anak, pero mali ang mahalin ng sobra pagmamahal at palakihin ng laki sa layaw. Pero hindi naman lahat ng mga anak ay kapatid o pamangkin ay mga swail. Meron din naman marunong lumingon at tumanaw ng utang na loob na nagmahal sa kanila. At yun ang sukli ay ang pagmamahal na umaruga sa kanila tulad ng nararamdaman ngayon ng ating letter sender, nakaramdam din ng kaligayahan despite ng kanya pong sakripisyo dito sa kanya mga pamangkin. Ayan, thank you so much Mr. Jojo Jose. And this one naman is from Fire Jezreel. Bawat nilikha ay may pagkakaiba, ganun din sa loob ng tahanan. Maswerte ka na lang talaga kung sa pagiging breadwinner nagkaroon ka ng backup at hindi hinaya ang maupos. Para sa katanungan, para sa akin, hanggat kaya kong magbigay, hindi matatapos, lalo na't alam mo naman na kung bakit mo tinutulungan. Para kay sender, thank you na exercise ang mata ko. Ayan, madali akong maiyak sa mga bagay na marunong magpahalaga at tila ba like me, hindi masalita at showy sa pagmamahal kundi inilaan o dinadaan lang sa pagsusulat. May mga bagay na puno tayo ng katanungan at akala natin na
mahiling tayong hindi ibinibigay. Ngunit paglipas ng panahon, malalaman mo kung bakit ganun na lang ang takbo ng kapalaran. Sabi mo nga lahat ng ginawa mo mabibiyayaan lang ng supling pero wala pa rin. May dahilan kung bakit nasa iyo ang mga pamangkin mo. Hindi man galing sa iyong sinapupunan, ang mahalaga ay naging ina ka sa kanila. Walang kasing saya o tamis pakiramdam kung bilang isang matulungin o breadwinner na pamilya, nakikita mo silang masaya at nakukontento kung anong meron lang. Higit sa lahat, appreciative. Ayan. Thank you so much, Farges Real. Hello to Erwin Velasco. Hello, Erwin. Kamusta ka naman? Bakit ngayon ka lang nagparamdam? Thank you. And this one from text line. Sabi nga ni Saint Teresa of Calcutta, give until it hurts. Ayan, sabi niya. Mas lalo sa ating pamilya. Ayan na. Kaya sa letter sender natin, salute ako sa iyo kasi may kakayahan kang magbigay sa mga pamangkin mo at ang resources na ibibigay din. Siyempre po, reaction, annoying kasi naman nandyan ang tatay ng mga pamangkin mo pero kapatid mo rin siya. Concern and love po sa family. Give and take naman po. Later on, mga pamangkin ni Sheena will help her. Bilog ang mundo, ika nga. Yes, that's true. Thank you, Edeline Millares. And sa lahat pa rin po ng mga nakatutok at patuloy na nagbibigay ng kanilang reaksyon at payo for our letter center na si Sheena. Ayan, thank you so much, Ka-Vibes. And hula lang po ng ating title for today. Kung ikaw ay meron title na nasa isip, i-text mo na yan sa 0916-563-1777 kasabay ng inyo pong reaksyon sa ating letter for today. Daming umuhula, kaya lang yung hula nila, puro batugan. Hindi, oo. Hula lang, Ka-Vibes, at ipadala mo yan sa amin. Siyempre, tuloy lamang po tayo sa tugtugan dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Hello, your favorite music radio, Ka-Vibes. Hold on to the night. Ayan, and eto nga po, eto na tayo sa ating final hour ng ating pong programang Love Me, Kathy G. Again, just to give you a recap, yung ating pong letter sender na si Sheena na napasulat po sa atin na i-share ang kanyang story kung paano siya nagsakripisyo at nagsasakripisyo pa rin until now para sa kanyang pamilya, particularly sa kanyang mga pamangkin na supposedly ay dapat inaako ng kanyang kuya. But then, hindi nga naging responsabling ama itong kanyang kapatid. Kaya siya bilang bunso, bilang meron namang capability na tumulong sa kanyang kapatid, siya na ang umako ng pangangailangan ng kanyang mga pamangkin. Pero Kathy G, napapagod din dahil lalo na ngayon na may asawa na itong si Sheena na naghahangad din sana na magkaroon ng anak, but then hindi nga nabibiyayaan ng anak bukod sa late na nag-asawa, siguro may purpose, siguro may reason kung bakit. Anyways, maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-effort, nagbigay po ng time, tumutok, nanood sa akin sa FB Live at sa mga nakinig po. Maraming salamat po sa pagsama sa akin at pagbigay ng inyong reaksyon at payo para sa ating letter sender na si Sheena. Alam nyo, Ka-Vibes, everything has a reason. Lahat may purpose. Minsan hindi binibigay yung gusto natin dahil merong mas maganda na nakalaan para sa atin. Hindi man dumating or dumadating pa ang mga pinagdarasal mo ngayon, Sheena, hindi naman natutulog ang Diyos sa effort mo na ginagawa para sa pamilya mo. Wag mo lang hayaan na abusuhin yung iyong kabaitan para na rin hindi ka maubos, 'di ba? Yung kuya mo, ipakita mo rin sa kanya. Kailangan din mapakita mo sa kapatid mo na dapat siya mismo bilang ama ang umaako ng responsibilidad para sa kanyang mga anak. You know what? Hindi dahil matagal ay hindi na darating. Pwedeng inaayos lang ang lahat para maging perpekto ito na dumating sa iyo. Thank you so much for sharing your story with us, Sheena. And sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or lmtkathyg po @gmail.com or mag-PM po kayo sa 92.3 FM Radio Manila or my FB page DJ Kathy G. Again, thank you Ka-Vibes for keeping me company ngayon pong araw po ng Lunes. Magkarinigan po ulit tayo bukas. Siyempre, same time dito po sa Love Me, Kathy G. At hindi pa rin po tayo matatapos dahil susunod na po ang paborito nyong kasama tuwing merienda time. Ito po ang Banana Crew. Siyempre, kasama ang kwelang tambalang Jai Kim. Ay!
Siyempre, yung favorite na merienda tuwing alas 3 hanggang alas 5:30 ng hapon. Siyempre, po ang chinitang chika Dora, ang bestie mo, ang bestie ko, ang bestie niyong lahat, Kim Chorva. At ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada, ako po si Jaiho. At, syempre, ito lang, tatanong ko naman to kay Jai kasi natanong ko na to sa'yo, Kim. Lalaban ka ba o babawi? Lalaban. Ay, laban lang, Oo. diba? Dapat laban kung laban. Never tayong pinalaki ng mga sex bomb girls para bumawi. Dapat always laban-laban. Tama. Yes. Hindi mo makukuha yung gusto mo kapag alam mo yung umatras ka, Yes. 'di ba? Or binawi mo. Dapat matuto kang lumaban sa buhay. Ano Ay, ang hindi tikat? pwedeng bumabawi tayo sa buhay dahil dapat sa buhay natin, always pagising pa lang natin, that's a very, very good gift from the Lord, ang pagising sa umaga. And sabi nga ni Exactly. Oji Diaz, every day is a blessing. Exactly. Diba? So, para saan pa at gumising ka para hindi lumaban? Tama. Diba? Lahat Kailangan tayo. todo laban Laban lang. O yan, ako po. Talaga man lalaban pa sin sila, syempre, sa pakikinig sa inyo mamaya. Kaya abangan nyo na po, susunod na po ang tambalang Jai Kim dito lang sa Banana Crew. Dito lang po yan sa 92.3. FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes!